inyo pong anibersaryo, sa 27th anniversary. And pinupuri ko po ang Panginoon dahil itong ginagawa po natin ay isa lamang pribilehiyo, hindi po ito karapatan po natin na ako ay mangangaral sa inyo, kundi ito ay kaloob ng Panginoon na pagkakataon. And welcome din po sa atin pong mga bisita, mga first time ngayon. And nakakatuwa na marami kayo at nagbigay kayo ng inyong panahon ng oras. Ang iba sa inyo ay 3 hours away pa. Para lang pumunta dito ay nakaka-bless po yun. And thank you din sa pag-take care sa amin, ang church. Salamat for the past 3 days na. This is our 3rd day. Magandang aming accommodation. Salamat sa inyo pong mga sacrifices. Masasarap ang pagkain. And nakakatuwa na at least ay nakakain ako ng isda dito. Nakalaya ako sa baboy. Kasi for how many yung sa mga ibang lugar na pinupuntahan namin, puro karne. And at least blessing na nakatikim po ng masasarap na mga isda din dito. At salamat sa lahat na inyong mga hospitality, pag-receive sa amin. Hindi po kami karapat-dapat. Kami ay mga lingkod lang ng Panginoon, pero salamat sa inyo pong generosity para sa amin. So this morning, without much ado, I'd like to speak on one subject. Ito pong subject po na ito ay wait lang. Pag-usapan po natin ang kaligtasan, and ito po ay napaka-importanting bagay, napakahalaga na atin pong pag-uusapan sa umagang ito. Ang prayer, ang panalangin po ng church na ito, lalong-lalo na para sa ating mga bisita, ay habang ini-invite nila kayo, ang dalawang prayer nila ay una, na mag-oo kayo sa kanilang invitation. At pangalawa, pag masama na kayo dito, nawa maintindihan po ninyo ang napakahalagang bagay or pinakamahalagang bagay na dapat malaman at matutunan po ng isang kaluluwa. At ito po ay ang kaligtasan. Pwede mong hindi matutunan ng maraming bagay at malaman ang maraming bagay, and you are not less of a man or of a person. Pero pag ang isang bagay na ito ay hindi mo masumpungan or hindi mo malaman, ay napakalugi mo sa buhay na ito. Meron pong bersikulo sa Bible na sinasabi doon na, "What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul?" Ibig lang sabihin, ano daw mapapala, anong makukuha, anong advantage ng isang tao na kahit maangkin niya lahat ng karunungan, lahat ng kayamanan, lahat ng bagay sa mundong ito, pero pag mamatay siya, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, lugi pa rin. Lugi pa rin. Kaya sana hindi po kayo uwi dito na hindi nyo masigurado yon, na hindi nyo maintindihan yon. Kung mahirap intindihin sa isipan nyo, pwede kayong manalangin sa Panginoon, "Lord, parang mahirap intindihin, parang mahirap tanggapin. Bigyan nyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po ako ng pag-intindi." Yun po ang palagi patuloy niyong panalangin. Hindi po masama
na mananalangin po kayo, na bigyan po kayo ng karunungan ng Panginoon na maintindihan nyo. Kung maintindihan nyo, pananampalatayaan nyo po, tayuan nyo po, yakapin nyo po yung katotohanan na yun. Okay? At yun po ang ating para mungkahi ngayong umaga. So manalangin muna tayo. Our gracious Heavenly Father, kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ang nagdala sa amin dito. At salamat Lord sa kabutihan niyo dahil pinagkalooban niyo ng 27 years ang simbahan na ito. Salamat kay Pastor Rodel na inyong ginamit simula't simula pa, Panginoon. Ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang everything ay binigay niya dito, Panginoon. Pero Lord, ikaw ay matapat sa kanya. Ikaw ay matapat sa kanyang pamilya and even sa simbahan na ito. Nakikita po namin ang mga bunga, Panginoon, ng inyong goodness, ng inyong sacrifice, Panginoon, para sa kanila. At salamat sa paggamit niyo sa kanya at sa kanyang pamilya. Salamat din sa church na ito na ikaw po ang nagbigay ng increase. Ikaw po ang nagbigay ng paglago. Ikaw nagbigay ng Lord karunungan at knowledge, Panginoon, para maintindihan ang inyong Biblia, ang inyong salita at ang mga doktrina na nanggagaling po sa inyong salita. Ngayong umaga, Panginoon, I am praying with them, with this church, Lord, na sana sa mensaheng ito, ikaw ang patuloy kumilos, ikaw ang patuloy magbukas ng mga puso, lalong-lalo na sa mga first time na nakikinig sa umagang ito. Tulungan mo ako bilang manggagawa, bilang lingkod niyo po, Panginoon, na maipahayag ko ang inyong salita na may clarity, na maging maayos, malinaw, Panginoon. Sana kung walang maging barrier, hindi maging barrier ang aking limitations, hindi maging barrier, Lord, kung ano mang possible na kamalian ko or hindi magustuhan nilang makikita o maririnig. At sana mangibabaw ang inyong salita. Sana, Panginoon, ang Holy Spirit, Lord, ang patuloy nilang pakinggan habang binubuksan ang inyong mga salita at pinapangaral. Lord, aming dalangin na ikaw pong humipo ng mga puso. Magligtas ka ng mga kaluluwa. Mag-encourage ka ng mga mananampalataya, Panginoon, sa umagang ito at sa pamamagitan ng mensaheng ito. Nawa, Lord, sa lahat ng bagay na maangkin namin, makuha namin, ang aming Panginoong Jesus lang ang makatanggap ng lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. And itong lahat ay binabalik po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you very much and glory to God for that. Now, the one condition of salvation. Ngayon kasi, every time mag-share kami ng ebanghelyo, pag sinabi nating ebanghelyo, magandang balita. Hindi ka, actually, para sa mga bisita namin, pag nag-share kami sa inyo ng salita ng Diyos, hindi kami nag-share ng religion. Kasi hindi naman kami member ng religion. Ang church kasi, hindi naman yun religion. We belong to a church, but we are not part of a religion. Bakit? Ano ba ang religion? Ang Christianity, hindi po siya religion, no? Ang religion is ano bang religion? Ang religion ay ito yung pamamaraan ng tao. Okay? Even katuruan ng tao, pamamaraan din niya para abutin niya ang Diyos. Pero ang Christianity, ito naman ay pamamaraan ng Diyos, kapaparaanan ng Diyos para abutin niya ang tao. So, sa aming pinapangaral, we are not teaching na kailangan mong abutin ang Diyos kasi kailanman hindi mo kayang abutin yun. Ang aming pinapangaral na ang magandang balita na sinasabi ninyo na kahit hindi mo maabot ang Diyos, inabot ka niya. In-extend niya ang kanyang kamay para makasama ka niya. Sa kaharian niya, sa magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Now, habang nagsishare kami ng ebanghelyo, okay, ang ebanghelyo na ito ay magandang balita para sa kaligtasan, para sa kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa. Madalas naming tinatanong na, sa palagay mo, sir, ma'am, ano ang sa tingin mo na makapagdala sa iyo sa langit?
makapagbigay sa inyo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, makaalis sa iyo sa impyerno. Usually, ang sagot po nila ay maraming bagay. Sasabihin nila, ay, syempre, una, kailangan kang magpakabait. Yun ang regular nilang sagot. Pangalawa, of course, kailangan mong sumunod sa Diyos. O kailangan mong maniwala sa Diyos. Tapos, kami naman, we'd like to ask more, ano pa? Dagdagan naman yan. Of course, kailangan mong magsimba. Ang iba naman, kailangan mong manalangin palagi. Ang iba naman, kailangan mong tumulong sa mga tao. So, ang listahan ay parami ng parami. Parami ng parami. Ano pa? Ano pa? So, meron silang sagot. Bakit parami ng parami? Kasi, sa tingin nila, yung sinasabi nila at ginagawa nila, hindi pa sapat. And every time they were asked kung paano maligtas at pupunta sa kaluluwa, ang babalikan nila kung anong magagawa nila. At marami silang dapat gawin. Tapos, kung tanungin mo pa, ano pa? Naubusan na siya ng ano. Tapos, kung magawa mo, sagot, kung magawa mo yan, sabi nila, ligtas ka na ba? Sabi niya, depende pa rin. Hindi siguro. Di ba? Depende pa. So, ang Diyos lang ang makapagsabi niya. So, ibig sabihin, ang daming mga kondisyon na nilang sinasabi. Ang daming mga requirement ang binibigay po nila. Ang tanong, yung mga requirement na sa tingin nila, na sinasabi nila na magdadala sa kanila sa langit, na magbigay sa kanila ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, sa tingin mo, yun din ang ni-require ng Diyos? Sa tingin mo, yun ba din ba ang kondisyon ng Diyos? Okay? So, yun po yung gusto nating tingnan ngayong umaga. Sa Biblia, meron pong isang account sa Acts chapter number 16, in verse number 30 and 31, meron pong yung jailer or tagabantay ni Apostol Pablo sa kanilang kulungan, kasi nakulong po sila dito sa panahon na ito, nung nagkaroon ng kaguluhan doon sa kulungan na yon, nagkaroon ng pagkakataon na magtanong ang mga jailer na ito sa mga lingkod ng Panginoon na si Pablo at saka si Silas, si Paul at saka si Silas. Ang tanong nila dito sa Acts chapter number 16, ang tanong nila kaagad sa verse number 30, Sirs, what must I do to be saved? So yun ang tanong eh. Anong gagawin namin para maligtas? 'Di ba? Minsan nagtatanong tayo, kanina sabi ko sa inyo, ano sa tingin mo, sa palagay mo, ang makapagdala sa iyo sa langit? Ang tanong na iyon ay parang ganito lang, ano sa tingin mo ang makapagligtas sa iyo? Pagtanungin mo ang tao, babalik siya sa sarili niya kung anong magagawa niya. Pero kung tanungin mo yung lingkod ng Panginoon na si Pablo na binigyan po ng revelasyon, binigyan po ng salita ng Diyos, okay, kaalaman sa salita ng Diyos, ang sagot nila, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, ang sagot nila, hindi marami kagaya ng iba na may listahan. Isa lang ang sinagot. Paano maligtas? Sabi daw, paano kami maligtas? What must I do to be saved? Ang sagot ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. So, yun po ang malinaw na scripture. In other words po, mga kapatid, hindi po marami ang requirement ng Diyos. Hindi po marami ang kondisyon ng Diyos. Pero una, bago po yan, dapat muna nating maintindihan, mga kapatid, that ang kaligtasan ay ito, ang kaligtasan sa Biblia, ito ay gawa, okay, ng Diyos para sa tao. Hindi po ito gawa ng tao para sa Diyos. Ang religion na sinasabi ko kanina, ang kanilang konsepto sa kaligtasan, kailangan mong gumawa
para maabot mo ang Diyos. Pero ang Biblia at ang Kristyanismo, ang totoong Christianity, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos para sa tao. Na ang Diyos ang umabot sa tao. Now, dapat baguhin natin ang kaisipan natin ngayon, bigyan natin ng tsansa ang salita ng Diyos na ganun talaga ang kaparaanan ng kaligtasan. Na ang Diyos ang gumawa ng paraan dahil hindi kaya ng tao, dahil sa kanyang pag-ibig, in spite sa ating paging makasalanan, inibig pa rin niya ang tao at ibinigay niya ang kanyang anak, ipadala dito sa lupa para gawa ng paraan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Okay? So, let's establish that fact po mga kapatid, mga kaibigan. So, according to the Bible, no aspect of salvation is made to depend even in the slightest degree on human merit or works. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia na wala kang makikita na record, lalo na sa kapanahunan natin, yung instruction kung paano maligtas sa Biblia sa kapanahunan natin, na ang kaligtasan ay nakadepende dahil naka-earn ka ng pabor sa Diyos or nakadepende dahil may ginawa ka para sa Diyos. Dapat nating maintindihan na wala tayong pabor sa Diyos. Dapat nating maintindihan na wala kang pwedeng gawin sa mga ginagawa mong mabubuti na kayang mapasaya ang Diyos. Yun muna ang gusto kong i-establish sa inyo. Kasi sa panahon ngayon, sa mundo natin, sa relihiyon, kahit sa andaming mga relihiyon, yung nag-stress sila sa value of good works. Karamihan sa sinasabi ko sa inyo sa tanong namin kanina, karamihan nun, pag tanungin mo sila, paano ma-save? Good works, lahat yun, ibibigay nila. Kaya ang religion would really stress out good works para ma-reach mo ang Diyos or para maka-earn ka ng favor sa Diyos. Pero gusto kong maintindihan ninyo, yes, merong good works. Kailangan mong gumawa ng good works. Ngunit, hindi upang maligtas. Kundi, gumawa ka ng good works dahil naligtas ka na. So, ang diablo, binabaliktad lang ng kaunti. Ang requirement ng tao, ng Diyos para sa isang makasalanan, ay hindi gumawa ng mabuti para sa kanya. Ngunit, ang requirement ng Diyos, paniwalaan na may ginawa siyang mabuti para sa makasalanan. Yung good works na yon ay manggagaling po yun sa saved life. Pag ligtas ka na, lalabas lang iyon. Dahil ligtas ka, ang isang ligtas gustong gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi alam niyang ligtas na siya. Pero kailanman ang good works hindi ni-require sa panahon natin upang maligtas. Ang good works ay serbisyo siya sa Diyos. Pero hindi para sa kaligtasan. Serbisyo ng isang taong ligtas na. Anak na ng Diyos. So, hindi po siya requirement, hindi po siya mauna sa kaligtasan or hindi din po siya basihan or kaparte ng basihan upang maligtas ang tao. So thus, it is revealed in the Bible that the first issue between God, ang unang issue between God and the unsaved person in this age is that of trusting Christ rather than of that improving the manner of life. Kasi ang isip ng tao, konsepto ng typical na makasalanan kailangan ko munang magpakabait. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko para tanggapin ako ng Diyos. Kailangan mo po na
bago mo pa naisip yun, 2,000 years ago, meron na siyang hinanda. Bumarito siya sa lupa upang mamatay. Hindi lang para magpa-display sa cross. Yung cross na yon para sa ating mga kasalanan at sa lahat ng makasalanan. Okay? So, the scripture or ang Biblia declares about a new creation or new creature. Ito ang bagong nilalang. And dito, sa bagong nilalang na ito, saka pa lalabas yung mabubuting gawa na katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin, maging bagong nilalang ka muna bago mo maipakita yung tamang gawa na katanggap-tanggap sa Diyos. Para maging bagong nilalang ka, kailangan mo munang maligtas. Saka ka pa lumabas ay gagawa ng mabuti. So, and apart from which there can be no acceptable works in the sight of God. Kaya yun yung sinasabi sa Isaiah chapter number 66, na pag hindi ka ligtas at gusto mong pasayahin ang Diyos kahit hindi ka ligtas, kahit nandyan ka pa sa kasalanan mo, gusto mong pasayahin ang Diyos sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa para makakuha ka ng pabor sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, yung mga mabubuting gawa na yon, yung righteousness na yon, yung mga katwiran na yon na ginagawa mo, are as filthy rags. Ito ay parang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Parang pagbabastos lang sa Diyos. Okay, parang nag-mock ka or mockery sa Diyos. Pag-usapan natin yan as we go on. So, unsaved men are thus shut up to the one condition. Gusto ko maintindihan nyo na one condition lang upon which God can righteously make them to be new creatures in Christ. Hindi komplikado para magiging bagong nilalang ka or para maligtas ka. God close it up. Ginawa na niya lahat para isa na lang ang kailangan mong gawin. At doable, kaya mong gawin. By the way, kung ito pong gusto ko maintindihan nyo, kung good works sa pamamagitan ng sarili natin na gumawa ng mabuti ang kaligtasan, ang tanong ko is, ilang mabubuting gawa ang dapat mong gawin para ka maligtas? Di ba? Ang hirap nun. Napakahirap nun. Gumawa ka mabuti mamaya, ay ngayon, tapos maya-maya, nakagawa ka namang masama. Nagkasala ka na naman sa isip. Nagkasala ka na naman sa gawa. Back to square one ka na naman. Una, hindi nga kayang tanggapin yun ng Diyos eh. Di ba? Next. So with regard to the necessity of a new creature, the unsaved men are blind in their minds. Yun lang eh. Ang kalagayan ng isang hindi ligtas, bulag sila sa kanilang isipan. So dahil bulag sila sa kanilang isipan, hindi nila alam yun kung saan pupunta, hindi nila alam kung anong gagawin, marami silang hindi nakikita. Kaya ang alam lang nila kung anong alam nila sa sarili nila, at hindi nila nakikita kung ano yung hiningi ng Diyos para sa kanila. Dahil sa kalagayan na ito, dahil sa kabulagan na espiritual na ito, nagkaroon ang mga professing Christians ay naturuan po sila ng mga mabababang yung konsepto kung ano talaga ang tunay nilang kalagayan or ano talaga ang tunay nilang kailangan. Ibig sabihin, dapat maintindihan mo na kung bulag ka, kailangan mo ng somebody. You cannot live on your own. So yun po yung konsepto na sinasabi ng Biblia na man really needs help because of this state.
So, the result dito, dahil sa ano na ito, kabulagan na ito, ang ginagawa ng tao, gumawa siya ng sariling kaparaanan. Kaya lumabas po yung mga konsepto po, mga kapatid, na almost universal misconception ng demands of the gospel. Kung tanungin mo sila, paano maligtas? Yung sagot nilang napakarami, it is a result or a prutas po yun ng kanilang sariling kaisipan dahil ang kanilang sariling kaisipan bulag sa mga espiritual na bagay. So, konsepto lang nila yon. Hindi talaga yon sinabi ng Diyos sa kanila at ni-require ng Diyos sa kanila upang sila ay maligtas. Kundi bugso lang ng kanilang kaisipan at ng kanilang damdamin. Ibig sabihin, imbento po ito ng tao. Ito ang tingin ng tao kung paano maligtas ang kanyang sarili. Okay? So, mamaya, i-ano pa natin. So, when dealing with the unsaved, false issues are often raised. Kaya yun ang nangyari. And these unscriptural demands appear in many forms. Napakadami. Sometimes in a form of a religious sacraments. Sometimes in a form of humanitarian effort. Sometimes in a form, basta, ang daming forms. Sometimes parang totoo, parang biblical din, pero hindi pala. Okay? So, plus pa, sa kabulagan na yon, marami pang mga nangbubudol. Marami pang tinatawag natin mga false messenger. At itong mga false messenger na ito, ay talagang naghahasik sila ng maling katuruan at ibabypass nila na bago ang tao makagawa ng mabuti, dapat may new birth muna sila. Dapat bagong nilalang muna sila. Ang mga religions and false teachers ngayon, didiretso sila. Gusto mong tanggapin ka ng Diyos, pasayahin mo ang Diyos, ibigay mo to, gawin mo yan. Ibabypass nila yung actual na real source of good work, which is yung bagong nilalang. Na para maging bagong nilalang, una, kailangan mo ng maligtas. Okay? And that bagong nilalang is the only source from which works acceptable to God can be produced. Kaya yun ang ginagawa ngayon ng mga false messengers. Ang nahirap ngayon, people devote their energy to improvement and morally and righteously of the individual's character. Yan ang focus ngayon. Magpapakabait ka, tumulong ka, gumawa ka ng mabuti. I'm telling you, hindi po masama yun. Magandang bagay po yun. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi po yun nakakaligtas. Hello? At hindi din yun tinatanggap ng Diyos para pambayad mo sa Kanya. Hindi din po yun sapat. Kaya ganun na lang ang focus, self-improvement. Para magiging matuwid sila, nawa, tanggapin sila ng Diyos. Naalala ko, one time doon sa Mindoro, bago pa ako dito sa Luzon, that was 2006, o 2000, hindi ko alam kung 2006 or 2007 na ba yan. But, meron po doon, nakataon na Semana Santa po yun. Ay, matindi po dun sa Semana Santa. Hindi ko alam dito sa Zambales, no? Marami po dun talagang nagprosesyon sila, nagpipinitensya, di ba? Kasi hindi man masyado sa amin yun eh. Sa Cebu, hindi man masyadong ganun sa Cebu. Nagpipinitensya talaga. Sa habang namimigay ako ng babasahin sa kanila, trucks, at the same time, nagpipreach kami. May nakausap akong katabi. Ang tinatanong ko, bakit mo ginagawa yan? Ang dami na ng dugo yung dito niya. Yung ganon-ganon. May nalagay. So, sabi niya, ay, sir, nawa-nawa mabawas-bawasan ang kasalanan. So, yun ang konsepto nila. They're doing it ng konsepto nila, nawa mabawasan ng, hindi nga magbigay sa kanila ng katiyakan eh. Ang sa kanilang, ang hope lang nila, mabawasan ang kasalanan.
Imagine. Tapos, ito, anong pakiramdam ng tagapagligtas na ginawa na niya lahat ng paghihirap? Naintindihan mo ba? Ginawa na niya lahat ng paghihirap, sakripisyo para bayaran ang iyong kasalanan, tapos inoffer sa iyo ang kaligtasan na wala ka nang dapat gawin kasi ako na naghirap. Pero sabi ng tao, hindi Lord, kaya ko, nagpipinitensya ka. Ang iba, nagpapako pa sa krus. Ang iba, nagpuasa pa. Puasa din ba sa inyo? Ano bang fasting? Ano ang fasting? Ha? Ayuno. Hindi ko pa nagamit yan. Ayuno. Okay. Para lang ilang araw, para ang concept nila somehow ma-earn nila yung favor ng Diyos. Pero sorry, nag-aaksaya lang sila ng energy. Nag-aaksaya sila ng oras. Nag-aaksaya. At the end of the day, kulang yun. Dat lang yun sa lahat ng ni-required ng Diyos. Kaunti lang yun. At hindi yun makamove sa Diyos. So itong mga tao na ito na nagtuturo, ito yung mga deceitful workers. Okay? In spite of their humanitarian motives, ang iba, parang tinago lang nila. Tumutulong lang kami sa mga tao. At ang sabi ng Bible pa rin, they are ministers of Satan. Yan sinasabi sa Bible, 2 Corinthians chapter number 11. So therefore, ito yung sabi ng Bible, verse 15, therefore, it is no great thing if His ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their what? Works. Pero, kaya, itong mga tao nito, at the end, sasabihin, ang galing ko, no? Gawa ko yan. Mamaya, tingnan po natin. So, yun po ang dapat nating pansinin. So, balikan po natin yung kalagayan ng isang makasalanan, blind to the gospel. So, let me read sa Biblia, dito po sa 2 Corinthians chapter number 4. Babasahin ko lang kasi hindi ko nailagay po dyan. In 2 Corinthians chapter number 4, verse number 3, babasahin ko. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine in their heart. So yun po yung katotohanan po mga kapatid, na ang unsaved ng tao, ibig sabihin, ang tao na walang katiyakan sa kaligtasan, hindi niya alam kung pupunta ba siya ng langit o impyerno, hindi niya alam kung napatawad ba siya, meron siyang pagdududa, meron siyang kaisipan na siya ay makasalanan at siya ay walang magagawa. Sarili niya, pupunta talaga siya sa impyerno. Ang tao na yun, walang katiyakan. At ang taong walang katiyakan, ang tawag sa Biblia ay lost. Nawawala. Bakit lost siya? Blind kasi siya. At may nagbulag sa kanya. Yan pong kalagayan po ng isang hindi pa ligtas with regards to the true gospel of grace. And yun po yung mga explanation natin bakit ang daming mga tao, lalo na yung mga moralist, mga self-righteous na mga tao, yan ang explanation kung bakit gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan or scheme para maabot nila ang Diyos. Kasi in fact, they could never understand because God, the God of this world, ang Diablo ay binulag po sila. Kailangan nilang, hindi naman pwedeng the blind leading the blind, di ba? Kailangan ng bulag na yon na may mag-akay sa kanya. Hindi pwedeng bulag ka nga, magturo ka din sa bulag na ganito ang mukha ng sun. Ganito ang mukha ng flower, dinescribe mo. Hindi po pa nga nakita eh. Ganito ang mukha ng asawa ko. Matangos ang ilong, maganda ang mata. How could a blind describe something he has not seen? So, this is the attempt ng mga false teachers na nagtuturo na sila mismo ay bulag. They are describing how to reach God, how to earn God's favor, how to be accepted with God. Yun po yung mga konsepto nila.
And how could you believe a blind saying that? He needed somebody na nakakita na at i-describe sa kanya at ituro sa kanya ang totoo. Amen. Right. So yun po yun ang gusto nating makita. Kaya ang mga moralist nagsasabi, if I do the best I can, God must be satisfied with that, else He is unreasonable. Kaya yun ang konsepto nila kaagad na kung gagawin ko lahat, magsakripisyo ko, kung hindi pa rin ako iligtas ng Diyos, ay unreasonable ng Diyos. Hindi siya patas, unfair ang Diyos. Then they begin to blame God. They begin to question God and said, hindi naman pwede. Lord, umiyak nga ako ng dugo eh. Lord, naglakad na ako ng paluhod eh. Lord, binigay ko na lahat. Lord, nagsakripisyo na ako, naubos na ang pera ko, naubos na yung health ko, naubos na lahat, Lord, na sacrifice ko. Napaka-unreasonable mo naman. Napaka-unjust mo naman, Lord, kung pati pa naman nagsakripisyo ko para lang abutin ka. And yet, hindi mo ako iligtas. Hello? Parang ganun ng mga moralist eh. Siguro naman iligtas ako ng Diyos. Amen. Ang dami ko ng sakripisyo. Meron kaming mayor doon na sikat sa Cebu. Baka yun ang sasabihin niya. Ang pangalan niya ay si Mayor Durano. Hindi ko alam kung pang ilang Durano na yun sa Danau City, Cebu. Siya po ay very well known na nagpapagawa ng chapels. Isa po siya sa mga malaking donation sa Basilica del Santo Niño na mga pagpaayos doon. At ang dami niyang mga kapilyang pinapagawa. You know, siguro pagdating ng panahon, kung tanungin mo siya, Mr. Durano, are you saved? Sagutin ka niya, siguro naman. Iligtas ako ng Diyos sa dami kong milyones na naubos para pagawa ng kapilya, para pa ganito, ganyan, para tulungan itong ganyan, papagawin yung ganyan. Sometimes, ang isip ng tao, God must have to save me because this is what, parang as if may utang ang Panginoon sa kanila pa. Naintindihan niyo po? Dahil kung gagawin ko, nagkakautang ng Diyos sa akin dito. He has to pay me with salvation or with forgiveness. Yun ang konsepto ng bulag. Kasi concept lang niya yun eh. Hindi naman niya nakita ang katotohanan. Okay? Now, I'd like to say that God is far from unreasonable in demanding a perfect righteousness. Wag na nating sabihin na hindi reasonably ang Diyos pag hindi ka niya iligtas. Why? Why I say that He is far unreasonable? Because He stands ready to provide as a gift all that His holiness requires. Ibig sabihin, paano magiging unreasonable ang isang Diyos na hindi mo kailangang gawin yun dahil ginawa ko na lahat. Dahil hindi mo kayang gawin. Ako nang gumawa. Paano maging unreasonable yun? Ikaw ang unreasonable. Ang isang tao, pag gusto mong pagsumikapan, i-reject mo, hindi mo tanggapin yung offer niyang regalo na wala ka nang gawin dahil ginawa ko na lahat, ako nang namatay para sa'yo, ako nang nagbayad sa iyong mga kasalanan. Yun ang unreasonable na i-reject mo. Feeling natin, mayabang tayo na kaya nating tanggapin or gawin ang kaligtasan. The fact na pumarito si Kristo sa lupa, the fact na kailangan ang Diyos magkatawan ng tao at mamatay doon sa cross ng Kalbaryo at magdanak ng kanyang dugo. The fact na kailangan niyang maghirap dahil nakita ng Diyos na walang taong sinumang kaya. By the way, kung kaya ng tao, kailangan pa bang mamatay si Kristo? Kailangan pa ba siyang ipadala? Dapat isipin natin ngayon yan. Kung ang kaisipan mo, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Ako dapat, kailangan kong magpagtiwalaan. Trust in yourself. Ganun. Trust in my instinct. Trust in my ability.
Mga kapatid, you can do that all you want. But hindi ka pwedeng makagalaw palapit sa Diyos kahit ganun ka ikling movement. Yun ang unreasonable. Amen. So, and that is exactly the offer of the gospel. Ang good news is, ang bad news ay, ang bad news ay, makasalanan ka. Ang problema, makasalanan ka na nga, wala ka nang magagawa sa sarili mo para maalis yung kalagayan na yan. Wala kang magagawa sa sarili mo na para ma-improve ang sarili mo. Meron ka na pwedeng ibayad para sa iyong kaligtasan. Zero. Ngayon, ang gospel or ang good news, stop doing it. Stop trying to earn your salvation. Stop trying to work for your salvation. The good news is telling us, Jesus did it for you. Amen. Jesus Christ did it for you. Na kinumpleto niya, ginawa niya ang isang bagay na hindi kailanman kaya mong gawin. Okay? That's the content. Ang kanyang gawa para sa iyo. Na dapat mong malaman ang balita na yon. So therefore po mga kapatid, ang Biblia hindi tumawag ng mga tao sa panahon po natin para i-present mo ang sarili mong katwiran sa Diyos. Ang imbitasyon sa Ebanghelyo ay hindi siya nag-invite na, do your best, do your all para tanggapin kita. Wala. Ang invitation sa Bible po, mga kapatid, ay na ang unrighteous, okay, na tanggapin na lang niya ang katwiran ng Diyos na kanyang ibinigay at pwedeng mapasa kanila iyon at magkaroon pa sila ng tamang relasyon sa Diyos. Hello? Kaya sabi dito sa Titus 3:5, ang pagkasabi dyan, not of works, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So dapat maintindihan natin yun. Na sinabi na ang Biblia, hindi nagsabi, magpakabuti kayo! Gawin nyo lahat-lahat ng kaya nyo, saka kapag kita tanggapin. No, hindi nagsabi ang Diyos ng ganyan. But rather, ang Diyos nag-invite sa mga makasalanan na na-realize din ng kanyang sarili, lumapit kayo sa akin, nasa akin ang kaligtasan. Hindi ako ang Diyos yun na tinutukoy ko. Kasi baka matulad tayo ng may nag-preach doon sa street, I am the way! Hindi kasi niya sinabi na Jesus say it eh. I am the way, the truth, and the life. Sabi ng isang duman, ikaw yung way. So, okay. So, yun pong invitation ng Diyos para sa mga hindi matuwid to receive the very righteousness of God. Kaya yun ang 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. Alam niyo nung sabi sa Biblia na yon? For He made Him to be sin for us. Sino yung He? Jesus Christ. Ginawa siyang kasalanan para sa atin. For He made Him to be sin for us who knew no sin. Kahit hindi siya nagkasala at wala siyang kasalanan, ngunit ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Siya yung humalili. Siya yung ating naging kapalit. Anong pakay ng Diyos? That we might be made the righteousness of God in Him. Para siya ang magiging katwiran ng Diyos para sa atin. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang gumawa ng katwiran, but rather may inoffer ang Diyos na katwiran. At ang katwiran na yon nagiging available, pwede nang libre nang ibibigay dahil na-earn ni Kristo yon. Si Kristo ang nag-accomplish at tumapos noon. Ang Ebanghelyo ay sinabi lang na wala ka nang gawing katwiran kasi kahit anong gawin mo, hindi mo kayang maabot yun. O ito ang regalo ko na katwiran.
That's the gift of righteousness. So, tanggapin na lang ng tao yung katwiran na yun. Hindi niya i-reject po, mga kapatid. Kasabi sa Romans chapter 3, verse 22, ang pagkasabi ng verse na yan, even the righteousness of God. So, ang katwiran daw ng Diyos, which is by the faith of Jesus Christ. Now, ano pang sabi ng verse? Unto all, and upon all them that believe. So, paano matanggap pala ang katwiran ng Diyos? Unto all, and upon all them that believe. Yun pala kung paano tanggapin ang katwiran ng Diyos. Maibigay sa'yo kung sumampalataya ka. So, I'll elaborate more of that. So, this appeal, the appeal is not self-improvement. Okay? The appeal is not self-improvement in the important matters of daily life, but the gift of God, which is eternal life, through Jesus Christ our Lord, might be received. So, anong gagawin natin? Yung gift of eternal life, okay, na ginawa ni Jesus Christ, through Jesus Christ our Lord, will be received. So, ibig sabihin, ang eternal life ay regalo, ang katwiran ay regalo, ang katwiran, yun ang hinahanap ng Diyos. Ang tao, gumawa ng paraan para ma-produce niya yung katwiran na iyon at ibigay niya sa Diyos. Kahit anong gagawin niya, i-reject ng Diyos yun. Ngayon, ang ebanghelyo, ang good news, na meron ng katwiran, ihanda ng ibibigay sa inyo kung pananampalatayaan niyo. Okay, sige, elaborate natin yan. So the question confronting each individual therefore is that the basis upon which this new creation can be gained. Ngayon ang tanong, paano natin matanggap or paano natin makuha itong new creation na ito or itong salvation na ito? Yun ang tanong. So in such undertaking, if we are going to attain that, man is powerless. Wala ka talagang magagawa. Wala tayong kapangyarihan na gagawin yun. Ang ability ng tao, you have to, accept na you are unable. You are unable. I cannot do it. Number 2 po mga kapatid, you have to acknowledge that I have to set aside my ability. Na aminin ko, hindi ko kaya. Hindi ako magdidepende doon. Doon ako pupunta sa inoffer ng Diyos para sa akin. Okay? So, therefore po mga kapatid, it must be accomplished for the sinners. And God alone can do it. Kung hindi kaya mo, na-acknowledge mo, ibig sabihin, ang bagay na ito should be accomplished para sa sinner, not accomplished by the sinner. Amen. And dahil walang tao, therefore God alone can do it for you. No angels, no church, no religion, no entity, no any other else could accomplish it for you. You have to acknowledge that only God can provide it for you. He alone can deal with sin. That's why when Jesus Christ was made sin, that's the way God dealt our sin. Kinuha niya ang ating kasalanan, inilagay niya kay Kristo. At si Kristo na yung naparusahan para sa ating mga kasalanan. Siya na ang nagiging sin bearer. Siya na yung kahalili natin, kapalit natin. Dapat maintindihan natin. And God alone can bestow a perfect righteousness. Si Kristo ang kumuha ng ating mga kasalanan. He only can do that. And siya lang din ang makapagbigay ng katwiran sa atin. So God alone can translate from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. Ang kalagayan natin, nandito tayo sa darkness, kaya blind tayo. Pag hindi ka saved, nasa kadiliman ka pa. Kahit gaano ka kabuti, yun ang kalagayan. Yan kalagayan ng tao, nasa kadiliman pa.
Ngunit kung ikaw ay maligtas, hindi ka lang naging anak ng Diyos, kundi i-transfer ka pa ng Diyos sa galing sa kaharian ng kadiliman papunta doon sa kaharian ng kanyang anak. Which is the kingdom of righteousness as well. So, itong mga bagay na ito ay ano po ito? Supernatural. Wala pong may kakayan yan. Kaya you needed the help of God. Kasi imagine ito yung kalagayan mo. Gusto kong maisip natin na talagang lampa tayo when it comes to saving ourselves. Ito kalagayan ng tao. Nasa kadiliman ka. Paano mo alisin ang sarili mo? Hindi ka makaalis dyan. Kaparte ka na dyan. Kailangan mo ng somebody na mag-transfer sa'yo sa ibang lugar. Sino ang makapagawa nun? Ang Diyos. In Colossians 1:13, we are translated from the power of darkness unto the kingdom of His dear Son. So, therefore, mga kapatid, if it were only a question of power to transform men, the creative power of God has always been sufficient. So, this is now the power of the gospel, or the power of God unto salvation. I'd like you to understand, speaking of power to transform men, God can do it. God could just simply say, in a snap of a finger, He could easily make you new. Kaya lang, kasi wala namang powerful ang Diyos eh. Walang hindi niya kayang gawin. Kaya lang, ang problema po mga kapatid, kung creative power lang ng Diyos ang pag-uusapan, kung creative power lang, i-create ka lang niya from sa ganyang nilalang, magiging bagong nilalang. Kung creative power lang pag-uusapan niya, kahit sabihin niya, kahit gaganunin lang niya, He could do it immediately. Pero may problema eh. Kung wala sanang barir, gawin ng Diyos yun. But there was a greater difficulty caused by the fact of sin. Ang problema, according sa Romans 3:23, ang tao ay makasalanan. Ang sabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God. Sinasabi pa sa ibang scripture sa Galatians 3:22, the scripture had concluded all under sin. So may barir. Ibig sabihin, God could not just do what He want by His creative power because merong maghadlang sa Kanya. At ang maghadlang sa Kanya, ang kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal, therefore, ang kasalanan ay hadlang. Ang Diyos ay matuwid, therefore, ang kasalanan ay napakalaking hadlang. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Pag may kasalanan, therefore, ang kasalanan ay malaking hadlang. So, God could not automatically, although He can, but He will be violating Himself or parang kakalabanin niya ang sarili niya kung gagawin niya yun. Parang kinukontra niya ang sarili niya kung gagawin niya yun. Parang nagiging partaker siya or nagiging, ano bang partaker sa Tagalog? Naging kabahagi siya sa kasalanan at karumihan ng tao kung gagawin niya yun. Kaya according to Isaiah 59 verse 2, ang ating iniquity have separated us between you and your God. Yun ang sabi ng Bible. So, ang hindi lang ang kasalanan ay hindi kayang tanggapin ng Diyos, ang kasalanan pa ay naghiwalay sa atin ng Diyos. Ito ngayon ay naghahadlang na hindi niya pwedeng, powerful naman ng Diyos eh. Anyway, He could change me. Hindi! Kung wala sanang kasalanan, dali lang yun. Nung bago pa pumasok ang kasalanan, sabi lang ng Diyos, let there be light, and there was light. Amen. Nung bago pa pumasok ang kasalanan, sabi lang ng Diyos, let the dry land appear. He spoke, and it was done. Pero may kasalanan ngayon eh. Kaya may barir.
mga kapatid. Ibig sabihin, sin must first be judged. Bago po ma-realize, magawa yun, dapat hukman muna ang kasalanan, or else no favor or grace can be divinely exercised until every offense of righteousness has been fully met. Kaya dahil dyan, dahil nagkasalang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos, ngayon, dahil matuwid ang Diyos, dahil banal ang Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya, meron nga siya ngayong demand. Bago mangyari yan, dapat magiging banal ka muna. Bago mangyari yan, dapat magiging matuwid ka muna. Ang problema, ang tao hindi kaya gawin yun. Paano yun? Hindi niya mabago ang kanyang sarili. Sabi nga ng Bible, can a leopard change its skin or spots? Yung leopard, kaya ba niyang palitan ang kanyang sariling spot? Nature na niya yun eh. Ganon din ang tao. We are a sinner by nature. Hello? Ngayon, sabi niya, can an Ethiopian change his skin? Yung mga Aprikano ba, kaya ba nilang pumuti? Kahit ilang nud-nud ng sarili nila, kahit ilang kojic ba yan? Or glutathione or whatever. Hindi na, nature nila yun eh. Kaya, ang problema, ito ang hinihingi ng Diyos. Kung gusto mo palang makasama ako, gusto mo pala kitang mapatawad, ay hindi ko magagawa yan hanggat may andyan yung kasalanan. Hello? So, you have to do or fulfill kung ano yung hinihingi ko. Kailangan ko ng katwiran, sabi ng Diyos. Kailangan ko ng kabanalan. Kailangan ko ng hustisya. Kailangan ko dapat ng malinis ka. Kailangan ko ng purity. Paano mo ma-provide yun? Kung ikaw ay nakasalalay sa sarili mo, hindi mo nga alam kung anong gagawin mo para titigilan mo lang magkasala. Pigilan lang mo magkasala, hindi mo mapigilan Gawin mo pang sarili mong banal, gawin mo pang sarili mong matuwid. Ang taas ng demand ng Diyos. Kasi ang Diyos ay perfect, therefore He will be demanding perfect righteousness. Ang Diyos ay holy, He will be demanding a perfect holiness, perfect justice, perfect in everything. And that's the problem. Amen. So, as we know, God is so holy and even cannot look on sin with the least degree of allowance. Kaya yung pinag-usapan natin kahapon, yung Diyos ng Calvinista, diba? Parang siya pang nag-author ng kasalanan. Siya pang nag-author ng mga adulteries and all of that according sa kanilang mga teachers. Hindi pwede. Ang Diyos ng Biblia, hindi niya kayang tingnan ang kasalanan. Ganun kabanal ang Diyos. According sa verse na yan, sabi niya, thou canst not look on iniquity because His eyes is very pure. Ganun ang Diyos. So, yan ang dilemma natin. Kaya ngayon, ito, listen. Kung ikaw ay makasalanan, hindi ka kaya tingnan ng Diyos Yan ang naghihiwalay. So with that, and so po mga kapatid, He can grant His favor only by and through the finished work wherein the consequences of sin have been forever met in His sight. Kaya, ito ang good news. Explain ko sa inyo. Yun ang kalagayan natin. Ngunit, si Kristo, ang kanyang anak ng Diyos, amen, siya po yung nag-volunteer in His willingness na siya yung magbayad sa ating mga kasalanan. Naintindihan po ba natin? So, kaya pala, kailangan ni Kristo mamatay kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala, kailangan magdusa ni Kristo at kaparusahan lahat ng ito, kasi inako niya ang ating lugar. Ngayon, 2,000 years ago, bumaba na siya, na-accomplish na yon, natapos na yon, finished na yon, kompleto na yon, sapat na yon. Nung binigay niya sa Diyos, nung nabuhay siya galing sa mga patay, lahat ito para sa ating kasalanan Nung nabuhay siya galing sa mga patay,
inoffer niya ang kanyang gawa sa Diyos at tinanggap ng Diyos. Nung tinanggap ng Diyos, sobrang nasiyahan ng Diyos. Nasapatan ang Diyos sa sakripisyo na ginawa ni Kristo. So, ibig sabihin po mga kapatid, wala nang ibang hihingin ang Diyos. Wala na siyang ibang kailangan. And I'd like you to understand that all that God required in His extreme holiness for the unsaved had been completely provided and accomplished by Christ. And thus, salvation can be accomplished even by infinite God and only through Jesus Christ. Yung impossibility ng tao na maligtas ang kanyang sarili, pinuno ni Kristo. Ginampanan ni Kristo. Siya yung ang sobrang nasiyahan ng Diyos. Ngayon, dahil may natapos, sapat na ang ginawa ni Kristo, ang sabi ng Diyos, yan ang magiging propitiation. Oh, a big word sa Bible. Ibig sabihin, yan na ang standard kung saan tanggapin ko ang isang bagay at isang sakripisyo. Nakaset na yon. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng iba, rejected yun. Intindihan po natin? Ngayon, si Kristo na yung kasapatan at kasiyahan ng Diyos. So, ngayon, kung iligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi na siya magbabiolate. Kasi ito po yun, ito yung dilema. Sinabi ko to last year. Mahal tayo ng Diyos, di ba po? Inibig tayo ng Diyos, mabiyaya ang Diyos. Kaya lang, kung hindi namatay si Kristo, hindi niya pwedeng i-exercise ang kanyang pag-ibig na kalimutan ang iyong kasalanan, alisin ang iyong kasalanan. Bakit? Kung walang naging sakripisyo, walang kabayaran, or hindi na fulfill, or hindi na supplyan yung hiningi ng Diyos, yung requirement ng Diyos, hindi niya pwedeng magically disappear ang ating kasalanan or i-waive ang ating kasalanan. Hindi pwede yun. Bakit? Mag-compromise siya sa sarili niya eh. Hindi pwedeng parang bribe mo ang Panginoon or parang in a snap of a finger, kinalimutan niya kung sino siya. Hindi pwede. Galit siya sa kasalanan eh. Kaya kailangan maparusahan ang kasalanan. Intindihan po natin? Kaya ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya, naghanap ng paraan. At sino ang kaparaanan? Ano ang kaparaanan nila? Hindi para i-twist ang kanyang batas or i-twist ang kanyang demand, kundi gumawa siya ng kaparaanan, ang kanyang pag-ibig, naggawa ng paraanan na ang only way, ang only na paraan na para ma-fulfill yung katwiran ng Diyos, walang anghel, walang tao, walang sinuman, kundi si Kristo lang. Ang pag-ibig doon, kahit ganon kahirap yun, ginampanan niya. Ginawa niya. Kaya, nung natapos po yun, nung siya ay namatay, inilibing, at pangatlong araw na buhay muli para sa ating mga kasalanan, nung natapos yun, sabi ng Diyos, woo! Ayos! Okay! Ngayon, pwede ko nang patawarin ng tao. Ngayon, pwede ko nang iligtas ang tao na hindi ako nagba-violate. Ngayon, pwede ko nang tanggapin ang tao. Pero, dadaan ka sa Kanya. Pero kung gagawa ka ng sarili mo, talagang walang kasapatan ng Diyos doon. Tindihan po natin? So kung ma-realize po natin, ngayon, dahil kinumpleto na ni Kristo, mga kapatid, okay? Dahil kinumpleto na ni Kristo, therefore, ito na yung sinasabi ko kanina sa 1 Corinthians 15, kung papaano siya namatay, inilibing pangatlong araw para sa ating mga kasalanan. Dahil nakumpleto niya sa kanyang death, burial, resurrection, therefore, there is nothing left to do but to believe. Amen. Mga kapatid, inubos na ni Kristo yung kabutihan, yung katwiran, yung lahat ng hinihingi ng Diyos, yung kabanalan. Lahat, nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo, all in na yun, na supply niya lahat ang hinihingi ng Diyos. Kaya, anong gagawin mo? Wala na iwang gawin, kundi pananampalatayaan na lang, paniwalaan na lang yun. Hence, it is that simple trust in the Savior
that opens the way into the infinite power and grace of God. Yan talaga. Gusto mong ma-exercise yung power of God unto salvation, ang hiningi na lang ng Diyos, it is to believe. So, babasahin po natin, it is given to everyone that believeth. Ang sabi nan sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For, listen, it is the power of God. So, the gospel of God is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So, paano palang ma-exercise ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas? Ano ang condition? To everyone that believeth. Kaya ang tanong, bakit believe na lang? Dahil ubos na ang kailangan mong gawin. Kaya good news siya. Ginawa na lahat ni Kristo po, mga kapatid. So this one word, kala mo believe, this one word believe, itong nag-iisang salita na ito na believe, that represents all a sinner can do and all a sinner must do. Listen, brethren, friends, mga kaibigan natin, wala kang pwedeng gawin kundi ito na lang, pananampalatayaan lang. Yun lang. Paniwalaan yun, natutuo yun. Sapat yun. At yun ang kayang magligtas sa'yo. Yun lang ang kayang magligtas sa'yo. Kaya, yun lang din ang pwede mong gawin at dapat mong gawin. Ibig sabihin, kung hindi mo gawin yun, wala kang pag-asa. Okay? Walang pag-asa. So, bakit? Because it is believing, when you say believe, it is believing the record that God has given of His Son. Ano bang sinabi niya sa kanyang anak? Na siya yung propitiation, siya yung Savior of all men. Okay? It is in this record, ang laman ng record? In this record, it is stated that Christ has entered into all the needs of our lost condition. Nakasaad doon sa record sa Biblia na lahat ng kailangan mo upang maligtas ka, Jesus Christ meet all those conditions. At siya ay nabuhay galing sa mga patay to become a living Savior to all who put their trust in Him. Kaya ang sabi ng verse na ito, because we trust in the living God who is the Savior of all men. Amen. Tandaan po natin, si Jesus Christ na yung Savior of all men. Isa lang ang Savior. But He is a personal Savior, especially of those that believe. Ang katotohanan, tagapagligtas siya ng lahat ng tao, pero personal siyang tagapagligtas sa isang taong sasampalataya. Kaya ngayon, yes, Christ is the Savior. Yes, only Christ can save. But question, is He your Savior? Come on. You can make Him yours. You can make Him as your Savior now by believing Him. By trusting Him. So that's the record po, mga kapatid. So that is the one condition of salvation. What is the one condition of salvation? Believe. Woo! Ano tong believe? Romans, ibigay ko muna yung versikulo. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Para kanino? To everyone that believeth. Ano yung gospel? Ano yung good news? How that Christ died for our sins according to the scriptures. And He was buried, nilibing siya, and rose again the third day according to the scripture. Para saan yun? Para sa ating kasalanan. Bayaran ang ating kasalanan para magbigay ng kaligtasan sa atin. So kung paniwalaan mo daw, ang Diyos ay makapangyarihan na iligtas ang isang kaluluwa na sumampalataya. Yun ang requirement lang ng Diyos. Ano pang sabi niya? Romans 3:22. Even the righteousness of God. Naghahanap ang Diyos ng katwiran.
Pero paano matanggap ng tao, ma-obtain ng tao ang katwiran na hinahanap ng Diyos, which is by the faith of Jesus Christ, watch there, unto all and upon all them that what? That believe. In Romans chapter number 3, in verse number 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, handa ang Diyos na ideklara kang matuwid ngayon mismo. Handa ang Diyos na magbigay ng katwiran sa iyo ngayon mismo. But look at, kung meron kang katwiran, that He might be just. Bakit maghahanap ng Diyos ang katwiran bago ka maligtas? Para kung iligtas ka niya, just siya. Hindi siya nag-compromise. Righteous siya to do it. Hindi siya, ano nga compromise? Or kanina partaker? Kabahagi. Para hindi siya mahukman na kabahagi siya or kinundong niya ang iyong kasalanan. Kaya kailangan mo niyang mabigyan ka ng katwiran para maligtas ka niya. Para siya ay magiging just. Mapanatili siyang banal, mapanatili siyang matuwid, at hindi mo siya maakusahan na partaker sa makasalanan. And that siya ay justifier. Siya din yung tagapagligtas at tagadeklara ng matuwid sa mga taong kanino? Believe it in Jesus. Gusto ko lang maintindihan nyo na hindi humingi ang Diyos ng maraming requirement. Isa lang ang hiningi niya. You have to believe in Jesus and He will be your justifier. He will be your Savior when you believe. Amen. Romans 4:5. Tingnan nyo. But to him that worketh not. Yung sinasabing, kailangan mong gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan. Sabi ng Bible, but to him that worketh not, but believeth on Him that justifieth the ungodly. His faith is what? Counted for righteousness. Uy, kailangan mo palang mag-believe lang. Kaya, you want to be saved, stop working. Magpahinga, rest. Saan ka magpahinga? Sa tapos at sapat ng ginawa ni Jesus Christ. Kasi nakakapagod. Mapapagod ka talaga. Akala mo, ma-earn mo yung langit. Hindi po. Kahit hanggang mamatay ka, kahit umiyak ka ng dugo, hindi mo talaga ma-attain yun. Kaya huwag kang magiging unreasonable na i-reject mo yun. Amen. At pagtrabahuan mo yung sarili mong kaligtasan, huwag nating bastusin ang offer ng Diyos. Sabi mo, parang ganito, binigyan ka ng regalo ng Diyos, kompleto na yan, ito ay kaligtasan. Sabi no, Lord, hindi ko kailangan, kaya kong iligtas ang sarili ko. Parang ganun ang asta natin kung ipipilit natin na kaya nating iligtas ang sarili natin. Amen. Ganun ang asta natin. Romans chapter 10, yung hingi ng Diyos na katwiran. Look at Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. You will have righteousness when you believe. Kung makita ng Diyos ang righteousness na yun, ligtas. Tanggapin ka ng Diyos. Look at 1 Corinthians 1:21. It pleased God by the foolishness of preaching. Baka sa tingin nyo iba, foolishness man to. Ang ingay naman ng preacher na yan. Sigaw ng sigaw. Baka kahibangan lang tingin nyo. Pero okay lang, basta nakapanginig kayo ng Ebanghelyo. Bakit? To save them that believe. Amen. Akala mo dati, naglalaro-laro lang tayo dito. Ngayon pala, parang totoo. But when you begin to take it to be true, God will save you. Now, ligtas ka niya. Yun ang promise ng Diyos. Sa Galatians chapter 3 verse 22, the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Lahat yan ang ni-required. Ito pa, Ephesians 1 verse 13, favorite verse to ni Brother Dondon. Ako din kasi ito nagbibigay sa akin ng assurance of salvation. No? Damo, in whom ye also trusted. After that ye heard. Ngayon, may napakinggan ka, nangangaral ng katotohanan. Ang dapat niyong matandaan na si Jesus Christ ang nag-fulfill sa lahat ng demand ng Diyos. Hello? Siya yung naging satisfaction ng Diyos. Siya yung naging regalo ng Diyos na pwede mong matanggap. Kaya kung napakinggan mo yung word of truth, ano yun? The gospel of your salvation.
yung good news kung anong ginawa ni Kristo para sa iyong kaluluwa, para sa iyong kasalanan. Ano yun? Kung paano siya namatay, living, pangatlong araw na buhay muli. Yun yung gospel. Kung napakinggan mo yun, ang gagawin mo, ang response mo, in whom also after that, ye believe. Then, ano ang resulta? Ye were sealed. Sealed. Sealing. Ibig sabihin, garantisado. May guarantee na kailanman hindi ka na babalik sa impyerno. Kailanman hindi ka na mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kailanman hindi ka na, kasi sealed ka na. Secured ka na. Hindi ka na pwedeng mangamba, o ano pag mamatay ako, saan pupunta ang aking kaluluwa? Pero kung mag-respond ka pala sa one condition, believe, sealed ka pa. Saved and sealed. Imagine, ligtas ka pa, silyado pa. Saan ka niyan? Kaya Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Watch there. Not of works, lest any man should boast. Naintindihan nyo ba ngayon? Una, bakit hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Una, dahil ang mabubuting gawa, hindi kayang magligtas sa iyong kaluluwa. Pangalawa, dahil kung sa pamamagitan ng mabubuting gawa, baka pagdating sa langit, magmayayabang ka lang. Kunyari, si San Pedro, walang dalang manok, ha? Kunyari, gatekeeper siya doon. At nangangato ka. San Pedro! Hindi totoo, ha? Kunyari lang, ha? Pasukin mo ako sa langit! Sabi mo naman, sabi ni Franz, sabi ni San Pedro, bakit kita papasukin, Franz? Sabi niya, San Pedro, ang dami akong ginawang kapilya. Madami akong tinulungan. Nag-serve ako dito sa sa anniversary ng Shining Light. Kulang pa nga ako sa tulog, binigay ko na lahat. Nagpakabait po ako, Lord. So anong tawag dun? Boastings, nagyayabang ka. Kaya biyaya, para walang sino mang magpayabang. Kaya si Kristo ang gumawa para hindi ka magyabang. Para pagpasok mo sa langit, kung tanungin ka, bakit kita papasukin sa langit? Ang sagot mo, hindi naman talaga ako karapat-dapat Ngunit yung tagapagligtas ko, binayaran ng aking mga kasalanan. Wala naman akong ginawa, kundi pinagtiwalaan lang siya Sabi ng, pasok! Hindi naman kailangan tanungin yun Alam na ng Diyos, pasok ka na automatic Pero ang hinahanap ng Diyos, hindi gawa mo. Ang hinahanap ng Diyos, gawa ni Kristo kung sinampalatayaan mo ba. Amen! So, ibig sabihin, kung yun lang ang one condition na hiningi ng Diyos, ibig sabihin, to add or subtract anything from the sole condition of salvation is most dangerous. Ibig sabihin, it might jeopardize. Kung kunyari, nag-believe ka ko, Lord, pero dinagdagan ko ng isa or binawasan ko pa ng isa. Hindi pwedeng dagdag-bawas. Kung ano lang ni-require ng Diyos, yun ang ipufulfill mo. Corruption na yun, perversion na yun. Kaya ganun din to ka-sensitive. Kaya hindi mo pwedeng haluan. Kasi ang believe, ito lang ang only principle na hindi ma-ruin yung sakripisyo ni Kristo. Ang other kasi would be a form of work. Dapat hindi work, believe lang. Okay? So the gospel is often misstated in various and subtle way. Kaya akala nila na, ang sabi nila, you have to believe. But also, sana, pag nag-believe ka na, hindi yun hoping. Hindi ibig sabihin, sana dalhin nga ako ng Panginoon sa langit. Hindi yun believe kung hoping pa yun Ibig sabihin, may pagdududa ka pa. I hope so. No, ang salvation is not I hope so. Salvation is I am so sure. Yes! Amen. Preach. Brad, saan ka punta? Sana sa langit. Hindi ganun. Pag ang belief, sigurado kang sa langit. Ang belief din is not working. Sabi mo, naniwala ko sa Diyos, pero at least tulungan ko lang ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng pagsisimba ko. Wala na, sinira mo na yung requirement ng Diyos. Belief plus work na yun. Isa lang ang condition Belief lang So, belief also is not trying. So, nag-believe ka na, but you are still trying your best para maka-earn ng favor. Mali pa rin yun.
Work pa rin yun. Believe lang. Isa lang. Wala na ibang gawa. Believe is not also pray, is not praying. Kasi ang iba kasi, you have to believe and pray. Ang iba kasi, hindi, parang kailangan mong idaan sa panalangin ang iyong paniniwala. Hindi lang kailangan ganun. Ma-confuse ka lang. Ang hiningi ng Diyos, hindi believe and pray. Ang hiningi ng Diyos, believe. Diba? Believe is not seeking and believe is not repentance. Hindi din sa pagtalikod ng kasalanan. Ang believing. Na okay, habang naniwala ko, talikuran ko ang kasalanan, pero kung ang pagtalikod mo sa kasalanan mo ay nagiging pag-asa mo, nawa maligtas ka, wala pa rin. Isa lang ang hiningi ng Diyos po mga kapatid. And believing is not confession. Na-discuss namin yun sa mga yun ang mga common misunderstanding about believing po mga kapatid. But sabi ng Bible, to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. So lahat yun, hoping work, working hope, working work, trying work, praying work, seeking work, repentance work, confession work. But sabi ng Bible, but to him that worketh not, but believeth. So isa lang ang prinsipyo sa sinasabi ng Biblia na masasabi mong hindi gawa. Kasi to him that worketh not, but believeth eh. So ibig sabihin, ang believe na hindi mo pwedeng masabing personal work of righteousness yon. Ito mga gawa ng katuwiran to. Pero ang belief ay talagang trusting lang siya. Kaya his faith is counted for righteousness. Bakit ganon? Because believing po mga kapatid means trusting, resting, and relying. Kasi yung word na believe kasi, hindi naman pwede yung mga shallow lang na naniwala ako sa Diyos. Naniwala ako, no. Ang believing dito involves really trusting. May pagtitiwala ka, may pagdepende ka, relying, and resting. Na you cease from your work, na tumigil ka na sa pagtrabaho mo, tumigil ka na sa pagsumikap mo, dun ka lang kumapit kay Kristo. Yes. Yun ang ibig sabihin ng believing. Hindi yun basta head knowledge lang na alam ko lang. Alam mo yun, iba yung nagtitiwala ka. I-illustrate natin as we go on po mga kapatid. So, when you say believe, to believe on Christ is to understand and believe all the sufficiency of His saving grace. Ang believe nito, hindi lang to alam, pero naintindihan mo na yung ginawa ni Kristo, sapat yun. Yan ang ibig sabihin ng believe. And this most naturally includes abandoning all grounds of hope to be saved. So, ibig sabihin po mga kapatid, may classic illustration. Saan ba yung bigyan nyo isang upuan? Or puno lahat? My classic illustration is this. So, sinabi natin dyan that i-abandon mo. Kunyari, nakaupo ako dito, tapos, habang nakaupo ako dito, humahawak naman ako dito. Or kumakapit pa ako, dalawa pang kamay. Anong ibig sabihin nun? Wala akong tiwala. Tama? Bakit ako humahawak? Baka babagsak ako eh. Okay? If believing means also trusting, ibig sabihin, when I believe Christ, kunyari, ito yun, I have to sit, pag ganun-ganun, confident ka, wala kang duda na babagsak ka, kahit anong forma mo, wala kang hinahawakan. So, ibig sabihin po mga kapatid, when you believe in Christ, you have to let go. Dapat, kung si Kristo at ang kanyang ginawa, dapat bitawan mo si religion. Wala kang pag-asa dun. Dapat, di man pwede na nagtiwala ka kay Kristo, parang dami mong kinakapitan ba? Kung ang believing is si Kristo lang. Diyan, bitawan mo yung pag-asa mo sa mabubuting gawa mo. Bitawan mo yung pag-asa mo sa mga panalangin mo. Bitawan mo yung pag-asa mo sa mga iba pang mga bagay na thinking that God will save you because you do this and you do that. Bitawan mo yun. At si Kristo lang ang pananampalatayaan. So that's what it means po mga kapatid. So, two important element. Trusting
and repudiating or repentance. Pagtalikod. Pagtalikod sa maling paniniwala, si Kristo lang ang paniniwalaan. Si Kristo lang ang sandalan. Si Kristo lang ang dinipendehan. Anong meron kay Kristo? Yung ginawa ni Kristo para sa iyong kaluluwa. Kaya, hindi yun believe kung may iba ka pang kinakapitan. Hindi yun believe kung knowledge lang yun. But ang real essence of believing includes na nagtiwala ka. At dahil nagtiwala ka, tinalikuran mo yung iba mo pang pag-asa. Si Kristo na lang ang only hope of salvation. Only hope of eternal life. Only hope of heaven. At yun ang ibig sabihin ng belief. Hindi po yun superficial, shallow po mga kapatid. Because believing in Jesus that's the issue of placing one's complete trust. Kaya nga sabi doon, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So when you believe in Christ, hindi lang naniwala ka na totoo si Kristo, nag-exist si Kristo. Pinanampalatayaan mo talaga, pinagtiwalaan mo talaga, at inilagay mo ang iyong buong pagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin, it means confidence or dependence upon Jesus Christ and His redemptive work and not trusting in any works one can do. It is really the issue of faith in His blood. Yan talaga ang gusto nating i-point to. Faith in His work. Yan ang pananampalataya. Pananampalataya sa Kanyang death, burial, resurrection, na yun ang nagbayad sa aking kasalanan. Na 100% walang duda. Powerful yun, sufficient yun para magligtas sa aking kaluluwa. So it is the issue of faith in His blood. So ibig sabihin, when you believe, you having complete confidence and dependence upon the merits of Christ's shed blood. Amen. To provide salvation. It is the issue of being fully persuaded that when He died for you, was buried and rose again for you as your substitute redeemer, Christ did all the work necessary to accomplish your salvation. It is really complete reliance. It is really being persuaded, kumbinsido ako, na wala nang iba. Baguhin ko na yung isip ko. Akala ko kanina, ito ang makapagligtas sa akin. Pero ngayon, na-discover ko na si Kristo lang pala. Bitawan ko yun. Si Kristo lang kapitan ko. Si Kristo lang pagtitiwalaan ko at ang kanyang ginawa. Tapos na. At anong promise ng Bible? Kung gagawin mo yun, maliligtas ka. Ito pananampalataya kasi ito eh. Kaya hindi mo kailangang makakita ng isang bagay. Hindi mo kailangang manlamig. Hindi mo kailangang umiyak. Hindi kailangang tumayo ang balahibo mo. Kasi ang pananampalataya is not a subject of sensation. Hindi subject sa feelings. But it's a mental agreement. Heart belief na itong bagay na ito, totoo yun. So you agree in your mind and in your heart na anong sinasabi ng Bible, totoo yun. At kinakapitan mo at inilagay mo ang buhay mo doon sa bagay na yun. If you will do that today, God is not a liar. He will save you now kung ang paglagak ng iyong pananampalataya doon lang sa tapos at sapat ng ginawa ni Kristo. He will forgive you now. Hindi mo na kailangang bilangin kung ilang kasalanan mo na nagawa. Erase na po yun lahat. Malinis na po yun. At wala ka ng pangambahan na dahil may magagawa ka pang kasalanan bukas at sa susunod pa, silyado ko na po. Wala nang makasira doon. Pero kung ikaw ay ligtas. Kung ikaw ay ligtas. Pero kung ayaw mong sumampalataya, kung hindi ka sasampalataya, kasalanan po yun. Ito po ay kasalanan ng unbelief. Ang kabaliktaran naman ng faith or believing is unbelief. What if nakikinig ka ngayon, kahit kumbinsido ka na, pero meron ka pang iniisip, kasi pag manampalataya ako, mawala. Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo, pag manampalataya, mawala yung kasalanan mo. Mapatawad ka sa yung kalagayan. Marami kang in-care. Baka kailangan ko na magbasa ng Bible.
Hindi naman nakapagligtas yun eh. Ang sa ngayon, ang unang issue na isettle mo, handa ka bang pagsampalatayaan si Kristo? Handa mo bang aminin na siya lang ang kayang magligtas sa iyo at ang kanyang ginawa lang ang nakapag-satisfy sa hiningi ng Diyos? Pero kung hindi, there's the other side of that is the sin of the unbelief. And the far-reaching importance of believing, kaya napaka-importante yung believing, may also be seen in the fact that men are said to be lost in this age because they do not believe. Kaya nga, bakit ang mga tao pumunta sa impyerno? Hindi dahil makasalanan sila. Bakit? Kasi ang issue ng kasalanan nila, ginawa ng paraan ni Kristo. Hindi sila pumunta sa impyerno dahil lasinggero sila, dahil sinungaling sila, dahil marami silang ginawang hindi mabubuti. Walang pumunta sa impyerno sa kasalanan na pinasanan ni Kristo. Gusto ko maintindihan nyo yan. Alam nyo kung bakit sila pumunta sa impyerno? Dahil they refused to believe, they rejected. Hindi nila tinanggap yung offer ng pag-asa at kaligtasan ni Kristo para sa kanila. Kasi hindi na issue yun eh. Kasi yun na nga yung kabayaran ng kasalanan nila, yung ginawa ni Kristo. But they rejected the only remedy for them to be saved. At anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, but he that believeth not, unbelief, is condemned already because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. Bakit siya na-condemn? Dahil hindi siya kasi, ang tao niyan, makasalanan talaga. No! Na-condemn siya, hinukman siya, because he refused to believe. Ano pa? Sabi, but he that believeth not shall be damned. That's why people refuse not to believe. Kasi kung mag-believe ka, you'll be saved eh. Pag hindi ka mag-believe, you'll never be saved. Ganun yun eh. Di ba? Ang kabaliktaran of sin because they believe not on me. Bakit sila i-judge? He will reprove the world of sin. And what sin? Because they believe not on me. Kaya yun ano ang kasalanan na makapagdala sa iyo sa impyerno? Ang kasalanan sa hindi pagsampalataya sa tapos at sapat ng ginawa ni Kristo sa iyo. Amen. If ye believe not that I am He, sabi ni Jesus Christ, ye shall die in your sins. Kaya yun eh. Because ye believe not eh. Not because of sin po mga kapatid. Na paraan, na anuhan na sana yan ng solusyon eh. Kaya lang, ye believe not eh. Yung only remedy, ni-refuse mo pa. Okay? So the sin sacrifice of Christ is forever satisfying to God. What God does is based on His own standard of the finished work of Christ. And therefore, the facts and condition of salvation are based on that divine standard rather than upon the estimate of men. Kanina, estimation ng tao yun. Now, men, just like I told you, men are not now condemned primarily because of the sins which Christ hath borne. Pinasana ni Kristo, binayaran na ang ating mga kasalanan, hindi na condemn ang tao dahil sa mga personal sins na ginagawa nila. The greatest problem for the infinite God was to provide the reconciliation of the cross, and therefore, the greatest problem for man is simply to believe the record in its fullness. Yun lang eh. Pre-provide ng Diyos, ang hirap kaya magkaroon ng kaligtasan. It takes God's all. It takes God's all, and that is the only begotten Son of God. Pero ang problema mo lang ngayon is to simply believe the record na totoo yun. Kayang magligtas yun. Therefore po mga kapatid, to reject the Savior is not only to refuse the gracious love of God. If you, sabihin mo ngayon, ayaw ko maniwala dyan. Alam mo anong ginawa mo? Ni-reject mo, inayawan mo yung offer of love ng Diyos sa'yo. Offer of grace sa'yo. Galing naman natin kung ganun ang ugali natin. Pinakita na nga sa atin na minahal ka ng Diyos by giving His Son at binigay pa niya ang kanyang buhay
Ginawa niya lahat ng sakripisyo niya. Kahit ni katiting, hindi tayo karapat-dapat. Ang karapatan lang natin, pupunta tayo sa impyerno. Pero hindi nais ng Diyos na pupunta tayo sa impyerno. At ang good news niyan, ang ginawa ni Kristo, kaya kang iligtas. Kaya lang, when you reject that, parang sabi mo, Lord, wala. Hindi convincing ang pag-ibig mo, Lord. But not only that po, mga kapatid, but also you choose to remain under the full guilt of every sin. Okay? As though no Savior had been provided or no sacrifice had been made. When you reject the offer of salvation, parang sinabi mo, hindi naman totoo na may tagapagligtas. Hindi naman yan si Kristo talaga tagapagligtas, as though no Savior had been provided or no sacrifice had been made. So that is to say, it gathers into itself the infinite crime of despising the divine mercy and grace and assume the curse of every transgression before God. When you reject what Christ did because of your unbelief, that maybe wala akong time, ayaw ko muna kasi may iba kang iniisip, parang inasuma, anyway, I'm willing to go to hell. Anyway, willing ako maparusahan. Basta ayaw ko lang maniwala. Ganyan ba tayo? Huwag po. Ang prayer po natin, huwag yung unbelief, kundi yung belief. Ang believing is, paniwalaan nyo lang yung salita ng Diyos. Sa puso mo, sa isipan mo, sabi mo, mag-agree ka doon, ma-convince ka doon, ma-persuade ka doon, at magtiwala ka doon. Yun ang ibig sabihin ng believing. Anong doon? Yung death, burial, resurrection. When you do it, you will be saved. Instant. And you will be sealed. Instant. And that would be forever. There is nothing that you can do na magawa, na mawala yun. Wala nang makapag-alis sa'yo ng ganyan. Forever po yun. Grabe tayo ka sa tigas ng puso kung i-refuse pa rin natin yung loving, gracious offer of God. Please be saved. Please don't go to hell. Please consider yung sinasabi ng Diyos. We pray thee, be ye reconciled to God. Na, ay, lapitan mo Diyos. Alam mo ngayon kung paano mag-respond sa good news, sa sampalatayaan. Sabihin mo, Lord, pinaniwalaan ko sa sarili ko. You don't even have to open your mouth, but commune with your heart. Imagine dun sa heart mo na you are putting your trust and belief doon. Pinanampalatayaan kita. Ngayon, binibitawan ko na yung mga akala ko nakapagligtas sa akin. Pero ngayon, Lord, you are my only hope, my only Savior. And what you did, Lord, for me is sufficient to save me. At hindi mo kailangang marinig ng iba. Ang paniwala ko nasa puso. Na dapat kumbinsido yung puso mo na sapat na si Kristo. Amen. Kaya yung verse natin sa Acts 16:31, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? What is the one and only condition of salvation? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. If you will do this, take that promise, He will save you now. So thank you for listening, and I hope nakaabot sa inyo yung mensahe, at mga saints, I hope patuloy po tayong manalangin. Lord, wala kami magagawa, just only to preach your word. Ikaw nang bahala sa mga salita ninyo na makapangyarihan. Patuloy kang kumilos sa mga puso ng mga tao na nandito na handang sumampalataya. Gawin mo pang malinaw, Panginoon, ang inyong salita para sa Kanya. Sana, Lord, o hindi sila maghanap ng reason, Lord, na i-refuse, Panginoon, ang Ebanghelyo. Sana, Panginoon, ay sampalatayaan nila. I-break their heart, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng sufficient faith, Lord, na pagtiwalaan at ma-convince sa saving work ng aming tagapagligtas.
So thank you sa church na ito, naging conduit, nagiging, Panginoon, nagiging instrumento, Panginoon, para maipangaral ang inyong ebanghelyo. So we give you glory, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Pwede bang si Jessie makasabihan? No? Before we continue, ano po, sa ating program this morning, we want to give ample opportunity, no? Pwede mo bang tugtugin dyan